Sa condo unit ko, may bahay at lupa akong minana sa mga magulang ko. May mga properties silang iniwan sa amin ni Marga bago sila namatay sa aksidente. They were both successful in their own careers, kaya hindi kami lumaking naghihirap ng kapatid ko. Gaya ko, pareho kami responsible ni Marga. Kahit may monthly income at tumataas ang trust fund namin buwan-buwan, hindi namin ginagalaw iyon at nagsikap kami para sa aming mga sarili. Parehong galing sa dugo at pawis namin ng kapatid ko ang laman ng mga bank account namin at ngayon nakasal na kami ni Mabel. It's about time na lumipat na kami sa bahay kung saan kami magsisimula bilang mag-asawa. Mahabang biyahe at nakatulog ang asawa ko habang nagmamaneho ako. It feels so good na kasama ko siyang babalik sa lugar kung saan ako naglalagi at malaya akong masasabi sa lahat na opisyal na siyang Mrs. Dave Mondragon. Sandaling pinagmasdan ko si Mabel habang mahimbing na natutulog. Gusto ko makapagpahinga muna siya bago kami umuwi sa Maynila. Dito muna kami mananatili ng ilang araw sa kampo. Pagkatapos ng trabaho ko, pwede na kaming magbakasyon. Sapat na iyon para makalipat na rin kami sa bahay na magiging tahanan naming mag-asawa. Marahan tinapi ko sa braso ng asawa ko para gisingin siya. "Han, wake up." "Umiya na." Inaantok at nakapikit na sagot ni Mabel. Ayoko sana siyang gisingin dahil alam ko naman pagod talaga si Mabel at napuyat din kagabi pero kailangan na namin bumaba ng sasakyan. Nagsumiksik pa si Mabel at namaluktot sa upuan. Kaya binuksan ko ang pintuan at bumaba na ako. Mabilis na gumilid ako sa kabilang bahagi ng sasakyan at maingat na binuhat ang asawa ko papunta sa bahay na tinutuluyan ko. "Han," mahinang tawag sa akin ni Mabel. Bagya siya nagbulat ng mga mata habang naglalakad ako. "Kaya ko naman maglakad." Mahinang sabi niya habang nakasiksik ang muka sa dibdib ko at nakayakap sa leeg ko ang manipis na braso. "Kaya din kitang buhatin." Nakangiting sagot ko. "Sabagay, hindi mo ko binuhat noong una ikinasal tayo. Kaya tama lang na bumawi ka ngayon." Napangiting sagot ng asawa ko. Ang sarap sa pakiramdam na yakap ko ng ganito ang asawa ko. Simpleng pangyayari pero hindi mapapalitan ng kahit na anong bagay ang kaligayahan na nararamdaman ko. "Maliligo lang muna ako," sabi ko sa asawa ko nang maibaba ko siya sa ibabaw ng kama sa silid na tinutuluyan namin. "Gusto mo ba sumabay?" "Magpapahinga muna ako," sagot ng asawa ko. Nakita ko kung paano namula ang kanyang muka nang magubad ako sa kanyang harapan at bumaba ang kanyang paningin sa ibabang bahagi ng aking katawan. Napangiti ako sa nakikita kong epekto ng ginawa ko sa asawa ko. Maluwang ang ngiti sa aking labi nang humakbang akong palapit sa kama at mabilis ko siyang siniil ng halik sa labi. "I love you, Han." Sensual na bulong ko kay Mabel. Muli kong hinuli ang namamasapan niyang mga labi at siniil ng halik. Gumanti naman ang asawa ko at sinabayan pa ang marahang paggalaw ng mga labi ko. "Magpahinga ka muna. Maliligo lang ako." Humihingal kong bulong kay Mabel matapos kong pakawalan ang kanyang malambot na mga labi. Marahang hinaplos ng hinlalaking daliri ko ang pang-ibabang labi ng asawa ko at muling pinatakan ng halik bago humakbang papasok sa banyo. Kailangan ko maligo dahil bukod sa naguhurumintado ang alaga ko, alam kong napagod ng husto ang asawa ko sa kasal namin kanina, kaya magpipigil muna ako. Mabilis na lumipas ang 3 linggo. Mula sa kampo, nakauwi na kami dito sa condo unit ko at ongoing din ang paglilinis at pag-aayos sa bahay na lilipatan namin ng asawa ko. I'm too occupied. Hindi lamang sa asawa ko kundi sa masamang balitang natanggap ko. Nalaman kong nawawala ang kapatid ko at walang kahit na anong trace ang agency niya kung nasaan siya ngayon. Isa ito sa mga dahilan kaya bumalik agad kami dito sa Maynila at nagpalipat na rin ako ng destino. Tinawagan ako ni Sir Connor at ipinalam niya na nagkaroon ng problema sa operasyon ng kapatid ko habang nasa teritoryo ng teroristang pinasok niya. The situation has become more serious dahil ilang linggo nang hindi matagpuan ng kapatid ko, which is very unusual sa mga nakaraang assignment niya. Palagi akong humihingi ng update kay Sir Connor tungkol sa status ng search and rescue operation ng kanyang ahensya para mahanap si Marga pero hanggang ngayon wala siyang maibigay na kahit na anong impormasyon tungkol sa kinaroroonan ngayon ng kapatid ko. Paalis ako ngayon para personal na puntahan ang ahensya kung saan naka-assign ang kapatid ko. Malapit lang naman dito ang main building ng National Intelligence Agency at kalahating oras na biyahe lang para makarating doon.
Ang akala ko ay tulog pa si Mabel nang lumabas ako sa banyo pero nadatnan ko siyang hawak ang cellphone ko at may kausap sa kabilang linya. Nandito na pala si Dave. Narinig kong sabi ng asawa ko. Sinong kausap mo, Han? Mahinang tanong ko sa kanya. Kapatid mo? Agad na sagot ni Mabel, dahilan para mabilis akong humakbang palapit sa kanya at kinuha ang cellphone sa kamay niya. Marga, where are you? Agad na tanong ko sa aking kapatid. Sinong kasama mo? I mean yung babaeng sumagot. May girlfriend ka na ba, kuya? Magkasunod at agad na tanong ng kapatid ko kaya napatingin ako kay Mabel. Why? Tanong ko. Wala. Tinatanong ko lang. Sagot ng kapatid ko. May nangyari bang himala? Anong himala? Natatawa kong tanong. Ngayon lang may babae sumagot sa tawag ko at mukhang hawak pa niya ang cellphone mo habang naliligo ka daw. Paliwanag ni Marga. Naunawaan ko kung bakit nagtataka si Marga dahil ito ang unang pagkakataon na may babae siyang nakausap nang tawagan niya ako. Subsob ako sa trabaho kaya nawalan ako ng oras para sa personal na buhay ko. Marami akong dapat na ipaliwanag sa kapatid ko pero may tamang oras para doon. Kailangan ko malaman kung ano nangyari sa kanya dahil hindi biro ang balitang nawawala siya. Nasaan ka ngayon? Tanong ko kay Marga. Sobra ako nag-aalala sa'yo dahil nawawala ka daw. Ano ba nangyari sa operasyon mo? I'm fine, kuya. Nasunog ang operasyon ko. Nabaril ako pero nakaligtas ako. Paliwanag ng kapatid ko. May traitor sa ahensya. Nalaman nilang ako ang espiya at nagbibigay ng impormasyon. Kaya nasabat ninyo ang kargamento ng mga baril na para sana sa Hamas terrorist group dyan sa Quezon Province. Pinakinggan ko ang paliwanag ng aking kapatid. Bilang alagad ng batas na unawaan ko kung bakit siya nagtatago. Ikaw lang nakakaalam na buhay ako, kuya. Sa atin muna ito, habang hindi ko pa nalalaman kung sinong huda sa loob ng ahensya. Sabi ng kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Ligtas ako sa lugar kung nasaan ako ngayon. Babalik din ako kapag nagawa ko na at natapos ko na ang misyon ko. Sige, tapusin mo na dyan, Marga. Pagbalik mo dito, may mga pamangkin ka na. Gusto ko rin na makilala mo ang ate Mabel mo. Nakangiting sagot ko habang nakatingin sa aking asawa. Meaning nag-asawa ka na, kuya? Bulalas at tila hindi makapaniwala na tanong ng kapatid ko. Oo, biglaan ang kasal namin dahil buntis ng asawa ko. Ilang ulit kitang tinawagan pero hindi kita makontak. At kahit ang superior mo ay walang alam kung nasaan ka. Mahabang paliwanag ko. Don't worry, I understand. Basta ba babawi ka. Dapat ninang ako sa binyag ng anak ninyo, ha? Sabi ni Marga, kaya napangiti ako. Sure, ihanda mo na isang buong sahod mo. Natatawang sabi ko sa kapatid ko at sinabing triplets ang ipinagbubuntis ng asawa ko. Malakas na what ang narinig ko mula kay Marga. Akala niya nagbibiro ako pero nang sabihin kong seryoso ako, tinanong ako ng kapatid ko kung anong ginawa ko at nakabuo agad kami ni Mabel ng 3 bata. Huwag mo nang tanungin. Kapag may asawa ka na, matututo ko rin gumawa ng maraming bata. Pabirong sabi ko dahilan para matigilan ng kapatid ko sa kabilang linya. Pagdating kasi sa usaping pamilya, iniiwasan ito ni Marga. Katulad ko, trabaho din ang focus ng kapatid ko. Kaya ngayong napag-usapan namin ang tungkol dito, agad siyang nagpaalam at sinabing tatawag na lang ulit siya sa akin. Alam kong ligtas kung nasaan man ngayon ang kapatid ko, kaya nabawasan ang pag-aalala ko. Hihintayin ko na lang ang araw na bumalik siya at kapag nangyari iyon, ipapakilala ko siya sa aking asawa. Umupo ako sa gilid ng kama at mabilis na niyakap ang aking asawa. Dave, magbihis ka na, malamig ang aircon. Hubad ka na naman. Tapos basa pa ang katawan mo. Hindi maganda ang ganyan. Utos ni Mabel na alam kong umiiwas na kulitin ko na naman siya. Simula kasi na makasama ko siya sa bahay, araw-araw talagang bumawi ako at hindi ko kayang pigilin ang aking sarili, lalo na kapag tulad ngayon na nandito kami sa loob ng aming silid. Mamaya na, hon. Malambing na sagot ko. Ibinaon ko ang aking mukha sa laig niya at inamoy ko ang mabangong buhok ni Mabel. Kala ko ba'y aalis ka? Paus na tanong ng asawa ko habang naglalandas at tumahagod ang aking mga kamay sa kanyang hubad na katawan. Nabago ng isip ko. Dito muna ako sa bahay, hon. Naglalambing na sagot ko. Pagod pa ako, Dave. Huwag mo sabihin na babawi ka na naman. Nakasimangot na reklamo ng asawa ko. Hindi ko kasi tinigilan si Mabel kagabi. Gigil na gigil ako kaya naunawaan ko kung bakit napuyat siya at ngayon ay gustong matulog. It's okay. Please rest. Babawi na lang tayo pag-ising mo mamaya. Sagot ko kasabay ng marahang paghaplos ng aking kamay sa mahabang buhok niyang kumalad sa unan. Yan ka na naman sa babawi ka. Naku, Dave.
Hindi na nga ako makatayo dito sa kama. Lagi na lang akong hubad. Masungit na reklamo ng asawa ko. Natawa ko. What can I do? Ayaw makisama ng alaga ko. Sinusulit din niya ang mga panahong naghintay kami ng matagal kay Mabel. Kaya habang bakasyon pa at hindi pa ako bumabalik sa trabaho, ay dapat namin sulitin ang bawat oras na kasama ko siya. Siguradong ilang buwan na naman kaming hindi makikita ng mahal ko kapag natapos ang bakasyon ko. Pero nasisiguro ko na sa tuwing uuwi ako, ay may pamilya na akong babalikan dahil naghihintay sa akin ang asawa ko. Jake's personal voice. Nadestino na ako sa iba't ibang lugar bago muling nalipat dito sa Bicol region. 6 na buwan na simula nang ilipat ako mula sa Camp Sir Villano, Aquino sa Tarlac. At dito ulit napunta sa lugar na kapag dumaan ako ay hindi ko maiwasang makaramdam ng pait at sakit sa puso ko. I've been through a lot pero walang nakakaalam tungkol doon kundi ako lang. I choose to survive despite the most painful heartbreak na naranasan ko sa buong buhay ko. Dahil kailangan ko mabuhay para sa pamilya kong umaasa sa akin. Halos 6 na taon na ang nakararaan pero sariwa pa din sa isip at alaala ko ang maganda at pangit na nangyari sa akin sa lugar na ito. Sa pangalawang pagkakataon na destino ko dito sa 9th Infantry Division sa Camp Elias, Angeles, sa Pili. Sa tuwing pupunta ako dito galing sa amin sa Mindoro, paulit-ulit na nararamdaman ko ang sakit na matagal nang nakabaon sa puso ko sa tuwing nakikita ko ang lugar kung saan ko nakilala si Mabel. Sa kanya ko lang naranasan ang tunay na maging masaya at maging seryoso sa isang relasyon. Dahil gusto ko at hindi dahil sa buyo ng mga kabaro ko. Kasama ako sa isang batalyon ay pinadala dito sa Sipukot area. Advantage ito para sa grupo ko dahil pamilyar ako sa dating lugar kung saan ako nadestino. May mga pagkakataon na halos 1 buwan kaming may operasyon sa bundok. Gaya nitong nakaraang mga linggo. Dahil na rin sa banta ng terorismo ngayong katatapos lang na Pasko at Bagong Taon. Sarge, ipinatatawag tayong lahat ni Lieutenant Arellano. Sabi sa akin ng kasama ko. Bakit? May operasyon ba tayo? Tanong ko. May bumabang order galing sa taas. Sagot ng kaharap ko. Tumango ako at walang kibo na naglakad papunta sa kubo. Dito kami madalas nagtitipon kapag may meeting bago ang operasyon at may importanteng sasabihin ng aming commandant. 15 kami sa team kasama ang aming commanding officer na si Second Lieutenant Mark Arellano. Nandito na rin pala siya sa kubo at hinihintay kami lahat nang dumating ako. Sir, nandito na po ang lahat. Sabi ng isa sa mga kasama ko na siyang in charge sa accounting ng bawat miyembro ng team. May 6 na araw tayong operasyon ngayon. Aalis ang team mamaya, exactly 20 hours. So men, get ready. We only have 4 hours left. Sabi sa amin ni Sir Arellano. Yes sir. Sabay naming sagot. Sinabi ng opisyal namin kung saan ang eksaktong lokasyon na pupuntahan ng grupo ko ngayon at kung ano ang target namin sa area perimeter na sakop ng operasyon namin. Nagulat ako nang marinig ko na sa barangay kung saan nakatira si Mabel at ang kanyang pamilya ang ibinigay sa team ko para i-secure namin at kailangan magronda upang masiguro na walang makakalapit na kahit isang rebelde sa mismong lugar na iyon dahil may malaking event na magaganap doon. Kinakailangan ng ganitong operasyon kapag may pupuntang high-ranking official sa isang lugar, maging mga politiko o opisyal ng aming armed forces. Batay sa intelligence report na nakuha namin, malinis naman ngayon ang record ng barangay. Kaya lang isang high-ranking military officer ang ikakasal sa lugar na iyon. Kailangan namin masiguro na hindi kami malulusutan ng mga kalaban bago ang araw ng kasal. Bilang sundalo, sanay ako maglakad kahit na 24 hours pa. Ilang araw kami nagpaikot-ikot sa buong barangay ni na Mabel kung saan dati akong nakadestino noon. Ako ang naging team leader matapos kaming hatiin sa 3 grupo. Mahigpit ang operasyon lalo na at red alert ang marked area. Karaniwan ito kapag may high-ranking official na dadating sa lugar. 5 araw na namin ngayon pero nanatiling sekreto kung sino ang opisyal na ikakasal sa lugar na ito. Wala akong ideya kung sino ikakasal na opisyal namin dahil gaya ko, walang nakakaalam kahit isa sa mga kasamahan ko. Napakalimitado ang impormasyon na kahit ang commanding officer namin ay walang ibinigay na pangalan. Habang nagpapahinga kami, nakita ko ang dating tanod na madalas kong nakakausap noong nandito pa ako nakadestino. Nilapitan ko agad ito at nagkunwaring makikisindi ng sigarilyo. Sir, kayo pala. Kumusta? Nakangiti at mukhang natutuwang tanong sa akin ni Mang Andoy.
Ayos lang, Mang Andoy. Kayo, kumusta na? Tanong ko. Inilabas ko ang sigarilyong nasa bulsa ko at humiram ng lighter sa kaharap ko. Mabutit kilala mo pa ako. Sabi ko at inabot ang lighter na hawak nito. Oo naman, sir. Matagal din kayo na destino dito noon, kaya hindi namin kayo makakalimutan. Nakangiting sagot ng kaharap ko. Ngumiti ako at nagkibit balikat. Balita ko may kakasal daw dito sa inyo. Kunwari ay walang ideya na tanong ko. Oo, sir. Anak ni Daniel. Sagot ni Mang Andoy. Natigilan ako at wala sa sariling napalunok. Hindi ko alam kung napansin ito ng kaharap ko dahil biglang lumakas ang kabog ng dibdib ko. Sinong Daniel? Seryoso at kunot ang noon na tanong ko. Si Daniel Altamirano po. Ikakasal na ang isa sa mga anak niyang dalaga. Si Mabel po. Sagot naman ng kaharap ko na mukhang walang ideya sa naging relasyon ko sa babaeng binanggit niya. Kilala ko na ikakasal. Siya ba yung galing sa abroad noon? Hindi nakatiis at interesado kong tanong. Siya nga, sir. Matagal din na hindi umuwi dito sa Mabel. Mukhang bumalik ulit sa abroad, kaya ngayon lang ulit nakauwi tapos mag-aasawa na. Paliwanag ng kaharap ko. Tumangutango ako habang pilit na kinakalmang aking sarili. Alam kong wala na akong karapatan kay Mabel pero masakit pa rin sa akin ang malaman na ikakasal na siya sa iba. Sino po mapapangasawa niya? Patay mali siya kung tanong. Hindi ko po kilala, sir. Balita dito sa amin taga Maynila daw. Sagot ni Mang Andoy. Alam mo ba kung saan nagtatrabaho ang mapapangasawa niya? Tanong ko pa. Napakamot ng ulo ang kaharap ko. Hindi, sir. Mukhang mayaman. May kotse. Nagpaalam na ako sa kausap ko dahil nakuha ko na ang sagot sa mga tanong ko. Nagkunwari akong walang nangyari at lumapit sa mga kasamahan kong nagpapahinga sa ilalim ng puno. Mula sa lugar ko nasaan kami naririnig ko na ang malakas na tunog at musika mula sa plaza. Tanda na totoong may magaganap ngang okasyon. Sino kayang opisyal natin magpapakasal dito? Tanong ni PFC Hernandez na nagsindi ng hawak na sigarilyo. Liblib na lugar na ito at nasa bundok pa. Pero dito pa nakahanap ng mapapangasawang opisyal natin. Baka napakaganda ng babae kaya nakita pa ng opisyal natin at kahit taga-bundok pa, talagang pinuntahan dito para pakasalan. Sagot naman ng isa ko pang kasama. Sir, di ba dati kang naka-assign dito sa area natin? Marami bang magagandang dalaga dito? Narinig kong tanong ni Hernandez pero hindi ko sinagot. Tumango lang ako habang nag-iisip kung sino sa mga opisyal namin ang posibleng mapapangasawa bukas ni Mabel. Nakaramdam ako ng labis na lungkot, selos at panghihinayang pero kahit na anong gawin ko, wala na akong karapatan sa kanya. Simula nung umalis si Mabel sa Mindoro noong araw na huling dumalaw siya sa pamilya ko, wala na akong kahit na anong balita sa kanya. Paulit-ulit ko siyang tinatawagan noon pero talagang pinutol na niya ang kahit na anong komunikasyon na meron kaming dalawa. Dumating ang gabi ng sayawan. Kanina pa ako nakatambay at naghihintay. Katabi ang puno ng niyog at nakatanaw sa plaza. Hindi nagtagal nakita kong dumating si Mabel kasama ang taong hindi ko inaasahang makikita ko dito. Si Captain Dave Mondragon, na dati naming battalion officer sa 9th Infantry Battalion nang napunta ako sa kanyang team noon. Ngayon, alam ko na kung bakit ganito kahigpit ang seguridad sa lugar na ito. Hindi lamang kami ng team ko nag-ooperate dahil marami din siyang kasamang mga tauhan at dito ko rin muling nakita si James Perez at si John Camacho. Masakit makitang iba na ang mahal ngayon ng babaeng laman ng puso ko. Halos wala pa rin nagbago sa kanya. Ganoon pa rin siya kung umiti. Pero hindi na para sa akin kundi para sa lalaking kasayaw niya at pakakasalan bukas. Hindi ko nakayanan na panoorin ang lahat. Umalis ako sa kinatatayuan ko at pumunta sa malaking bato sa dulo kung saan kami madalas maupo noon ni Mabel. Bumalik sa memorya ko ang lahat noong mga panahong akin pa si Mabel. Naging masaya ako at ginusto ko magpakasal na kaming dalawa. Seryoso ako sa kanya noon pero naging gago ako dahil nadala ako sa pambubuyo ng mga kasamahan ko sa trabaho. Alam nilang may gusto si Grace sa akin bilang sundalo. Ginagamit namin ang ganoong pagkakataon para mapalapit kami sa mga taong nakatira sa lugar kung saan kami nakadestino. Kinuha namin ang loob nila pero nabigyan ng kakaibang kahulugan ang pakikipaglapit ko sa pamilya na ngayon ay asawa ko na at noon ay kasalukuyang kapitan ng barangay kung saan kami nakadestino. May nangyari sa amin ni Grace nang malasing ako at nakatulog sa bahay nila matapos na makipag-inuman dahil kaarawan ng kanyang ama. Nagsisi ako ng gusto sa ginawa ko pero huli na ang lahat. Hindi ko natakasan ang pananagutan ko sa babaeng hindi ko man lang minahal at punong-puno ng selos.
Dahil bata pa si Grace kaya hindi rin niya nauunawaan na nangyari. Hindi na rin siya nakapagtapos sa pag-aaral dahil maaga kami nagpakasal. Palagi kami nag-aaway dahil hindi ko matanggap ang nangyari sa amin. Mas naging magulo ang aming pagsasama na makita niya na ilang ulit kong sinubukang tawagan si Mabel. Kahit nasa malayo ako at nakadestino, nag-aaway pa rin kami ni Grace. Hindi siya matanggap ng aking pamilya. Wala din siyang amor sa mga magulang ko simula nang malaman niya noong umuwi kami sa Mindoro pagkatapos naming ikasal na malapit ang pamilya ko kay Mabel. Naging anino sa buhay namin mag-asawa si Mabel. Hindi niya alam na naging miserable ang buhay ko dahil sa maling desisyon na pinili ko. Nagkaroon kami ng anak ni Grace. Mahal ko ang anak ko pero malayo ang loob niya sa akin dahil na rin sa mga sinasabi ng kanyang ina na niloloko ko sila. Kahit ang totoo, hindi ko nagawang tumingin man lang sa ibang babae dahil nawala na ako ng interes. Mabilis na lumipas ang oras, magdamag. Nandito kami ngayon sa plaza para sa selebrasyon ng kasal ni Mabel at Captain Mondragon. Nakatanaw lang ako sa nagaganap sa gitna at saksi kung gaano kasaya ang babaeng naging malaking bahagi ng buhay ko. May bahagi sa puso ko ang tuluyang sumuko na at nawala na ng pag-asa. Ngayong pag-aari na ng iba ang babaeng mahal ko. Pero hindi ko kayang gumawa ng isang bagay na magiging dahilan para muling masaktan si Mabel dahil sa akin. Ito ang tanging regalong kaya kong ibigay ngayon sa kanya. Hindi ko na kailangan pa magpakita kay Mabel dahil ayokong masira ang masayang araw niya dahil sa akin. Hahayaan ko na siyang maging masaya sa lalaking mas nararapat sa kanya. I'll give her my ultimate gift. Her peace of mind, while watching her from afar. Sadyang hindi lahat ng kwento ay nagtatapos na masaya at kabilang doon ang nangyari sa pagmamahalan namin noon ni Mabel. Masakit man, pero she deserves someone better at hindi ako yun. Isang lingon ang ginawa ko bago mabilis na humakbang palayo. Alam kong ito na ang katapusan na lahat at wala na akong dapat balikan. Kahit mismong tadhana pa ang nagdala sa akin pabalik sa lugar na ito. Dito kami nagsimula. Dito rin nagtatapos ang lahat. Sana tuluyan ang maging masaya si Mabel sa lalaking pinakasalan niya. Dahil ako, habang buhay na akong nakatali sa miserableng relasyon, nang napilitan akong pakasalan ang aking asawa. Maybelline's Person Over Voice. Kontento at masaya na ako sa pamilyang nabuo namin ni Dave. Kahit na hindi maganda ang karanasan ko sa unang relasyon ko, nabura iyon at napalitan ng mga bago at magagandang alaala kasama ang asawa ko. Noon, ayoko at iniiwasan kong mapalapit sa kahit na sinong nasa serbisyo dahil sa masakit na pinagdaanan ko. Biglang nagbago ang pananaw ko at naging unreasonable ako dahil pakiramdam ko'y valid naman ang nararamdaman ko. We always think that the most painful thing in our lives is losing someone we love so much. In truth, the most painful thing is losing yourself in the process and not even realizing it until it's too late. Sometimes moving on is better than staying with someone who doesn't treat you right. Nang nakamove on ako, saka ko mas na-realize na napakaswerte ko pala at may isang Dave na dumating sa buhay ko at minahal ako ng totoo. Hindi ko deserve ang maging isang Mrs. Jake Herrera because I belong to a better person who loves me unconditionally. A soldier who's truly in love and cares for me. My loving husband, Captain Dave Mondragon.